Nandito po kaming Group 6 para i-present po sa inyo yung aming final project na ipapakita din namin at de-demonstrate po kung paano namin paano nagagamit yung aming project. Which is, ang nakikita niyo po ngayon ay yung FinGuard, yung login form. Which is, meron siyang button na about. Dito yun yung makikita yung security first, with MPPIN, financial awareness, and efficiency and convenience, learning expansion, and in short, yung FinGuard ay ginawa namin para sa user na ma-manage at maprotektahan yung finances nila na madali, ngunit secure siya, sir. While also serving as well-structured, maintainable software project. Yan yung goal namin, sir. And kaya namin na-develop yan. So, as you can see, meron siyang apat na picture box na pag-iimputan ng mga numbers. So, if naglagay ako ng numbers o nagpindot ako ng button, ay magdi-display yung mapifill yung mga picture box o yung mga circle na yan. Let's check kung nagana ba lahat ng button. 147 ulit, delete, nagana. 147 nagana, working. 2580 working. Also nagpapakita din siya ng warning or error, which is indicates na mali yung pin na nailagay na input, which is para sa security may tulong. Then 3690, then may isang attempt na lang siya natitira para i-try ulit. And ngayon ay ipapakita ko na ngayon let's see yung paano mangyayari pag naubos yung attempt na yun. Yep, attempt left 3, which is naging correct siya. Pero after niya, nag-reset kasi siya yung attempt, ngunit nag-lock na siya ng 20 seconds. Then wait lang natin. So, then now ay magpuproceed tayo sa tamang pin o MP pin 1, 2, 3, 4. Ito makikita nyo yung accepted. And now, ngayon ay papakita ko yung main UI o ituturo ko kayo, sir, sa UI namin, which is ito yung dashboard. Yung main, after mag-login, ito na agad makikita nyo. And then also transaction, budget, and payment. Ngayon, tatawagin natin si Chai para sabihin o i-demonstrate at ipaliwanag yung magiging process nung At ang magmumula based sa flow ay sa budget muna. Chai, ikaw na Mike. So yun, good day Sir Anthony Dorado. Papakita ko lang po kung paano gumagana yung sa budget. First po, pag po mag-add po kayo maglalagay po kayo dun sa budget, i-pindutin niyo po yung add. Then, after niyo mapindot yung add, may lalabas po doon na category and amount. Ang una niyo pong pipiliin is yung category. Kasi po, sa category po natin ay nagana tayo sa food. After nun, maglalagay po tayo ng amount kung magkano yung budget natin sa food. Ngari, sa isang buwan or sa isang linggo, kung ano yung budget natin para sa ating pagkain. Let's say po na 3,000 yung amount natin. Ganyan. After nun, i-submit nyo po para ma-add dun sa budget yung food. Na rin, naka-add na po dun yung sa food yung 3,000 pesos natin na budget para sa pagkain. Then, if sa savings naman po, i-click nyo lang din po ulit yung add, then category. Then sa pinakadulo po nun, may savings. Pindutin nyo po yun. Then sa amount, yun, maglalagay po kayo ng any amount or kung ano yung amount na kaya gusto nyo ilagay sa savings nyo. Kunyari po yung mga 5K. Submit. Yan, mag-display na po siya dun sa savings. Yun lang, thank you. Now, after sa budget, let's proceed na po sa transaction, which is si James Russell Marsoang mag-discuss o mag-explain. Go, Russell. So, para naman dito sa transaction, dito natin makikita yung income, expenses, yung mga nasa taas na bar. Income, expenses, all, tsaka yung isa pa is yung add. Pag kinlik natin yung add, makikita natin dyan yung types, date, description, amount, and category. Sa loob ng type, meron diyang nakalagay na income and expense. May mili lang tayo, so pinutin lang natin yung income. Then yung date, pwede rin tayo mag-set ng date. And then yung sa description, pwede natin ilagay dyan allowance if allowance yung gagamitin natin. So sa amount mga 5K or 3K lang. And then sa category, marami diyan lalabas na sa drop down. Pipiliin lang natin is yung allowance. And then sasubmit lang natin, then lalabas na siya doon. Ayun yung manual na gagawa ng transaction. And then meron din diyan na lalabas pagka ginawa na yung sa payment. And then explain yun mamaya ni Ren. Hello, sir. Good evening. And ngayon, let's proceed na sa payment para yung process, which is kaya nauna si Chai, which is yung budget, transaction, and yung payment, which is ako na po mag-explain nung And also pala, before mag-proceed sa payment, gusto ko lang idagdag ay yung function nitong tatlong to, which is yung income, expenses, and all. Kung sakali, ito yung farm filter. Kung matatak mo kung income or expenses, yung tinitingnan mong history. And now, let's proceed na sa payment. Now, as you can see, meron siyang tatlong panel na nagsa-separate, which is yung total payments, amount paid, and save recipients. Which is, kung yan, ay ito yung bilang nung gano'ng karami nagbayad, at yung amount na binayad. Tapos, yung recipients, yung sino o kanino na tanggap, sino nakatanggap.
Now, let's proceed sa payment. And as you can see, nag-open yung input panel ng payment, which is may receipt yun. If ever na familiar siya or nasa daily expenses siya, belong, which is yung electricity sa company, then sa Netflix for entertainment, then water utilities for bills, and grocery for if ever na may grocery tayo, mabibilin, and public vehicle. Pwede apply siya sa transportation or sa binabayaran nating utang na ano natin sa sasakyan, which is, then lastly ay bank. Pwede siya dito yung naging income and savings. Now, let's try sa bank. Then, itong custom recipients is pwede na siyang hindi. Yung na magagamit ko lang tong custom recipients if like personal siya, hindi siya yung familiar or paminsan-minsan lang siya nagbabayad yung makaka-receive, which is yung amount na. Let's proceed sa amount. Let's say sabihin natin since ang balance natin ay, let's see how much yung balance natin, double check, which is may 5,000 tayo. Then now let's proceed sa payment. Let's try na over sa balance natin, which is kunwari ay yan, savings nga. Then says may apat na method na pwede siyang gamitan. As pwede siya sa manual as cash and also sa online banking, credit card, and debit. So let's say online banking and send. Since if actually di ba may mali tayo, hindi tayo napaglagay ng amount, magpapakita ng error message, which is invalid amount, which is wala tayong nailagay. Then let's try naman since ang balance natin ay 5,000, let's say ano natin na sobra 6k, magkaka-error message din siya. Cannot pay 6k, only 5k available in your total balance. Kumbaga nagpakita na kinompute, which is great practice para yung balance natin ay accurate pa din sa data natin na meron. Then yep, then let's say savings natin ay let's say 3.5. Yep. Then let's add another one. Dito naman sa custom recipients, let's say utang. And then 1k. Tapos sa bills yan, included din sa bills. Then payment, cash. And then yep, successful recorded. Then as you can see, there's total payments, dalawang beses nagbayad, and yung final computation nung nabayaran na amount. And yung recipients, kung ilang beses siya naka-receive. So before natin siya i-proceed sa dashboard, let's check muna yung transaction kung na-record ba. And si James Russell na yung mag-explain. So after nung ginawa ni Renren, makikita natin dito ngayon sa expenses yung mga ginawa niya dun sa payment. So ipindutin natin yung expenses. So ayun yung mga binayaran niya kanina, yung sa ginawa niya. Yan lalabas siya sa expenses. And yung sa income naman, ayun yung ginawa natin kanina, which is yung allowance sa 5k. And dun sa all, andyan na yung kabuuan ng lahat na ginawa natin. So yung tatlong yan, kumbaga pinifilter niya lang yung mga ginawa natin. Pinaghihiwa-hiwalay niya para makita natin na maayos. Sa dashboard po natin, nakikita po natin dyan yung total income, expenses, sa po yung ating balance. Dito po kasi sa ating dashboard po, ito po yung pinaka-main hub para po sa ating financial management. Nakita po natin yung ating current balance, expenses, saka income, tapos po yung transaction history, saka po yung budget overviews. Paano nga po ba ito gumagana? Dito po sa nakita po natin ang financial summary. Dito po natin yung summary boy. Saka yung transaction, budgets, saka yung payments po. Dito po yung organized bills po, saka payments records, nakita po natin dito. So, bakit nga po importante ang dashboard? Ang dashboard po ay hindi lamang po display po na numbers. Ito po yung makakatulong sa track cash flow in real time. Ito po yung magtuturo sa atin para mag-stay within budget. It adds security features para po maiwasan po ang scam at maprotektahan po ang ating pera. Hindi lamang po para po sa ating dashboard. Hello po, sir. So, nakarecord na yun ha. Hello po, sir. Good evening. And I'm here, Ren, para i-clarify yung naging budget overview. As you can see, walang food, which is yung utang din hindi na-include kasi hindi siya nadamay, hindi natin siya nagawa ng or na-add sa budget natin. Which is, ito naman budget is parang visual process lang. Then kaya, ayan, kaya let's try na lang idagdag para mas clear yung aming app, which is not indicates as error, but it shows na hindi na ano yung separate. May separation pa din na nagmumula sa ibang payment. Which is, hindi naman siya automation na automatic na mag-a-add. Manually pa rin mag-a-add ng budget. Which is yung food, let's say 300,000, then we already have food pala. So, sa payment natin yan. Yan. Pero before tayo pala mag-proceed dyan is, as you can see, meron ditong edit. Pwede mo siyang baguhin if may sudden changes ng bago nyong budget. Let's say 4K. Mag-add siya and yung magiging budget niya. Yung limit ng budget niya, which is yung 4K. Since kanina 3K, then now it's 4K na. So, let's go for payment. So, para mas makita natin na nagana talaga yung app natin. Then, pay, recipient, let's say grocery, and then 200, or let's say 2,800, and category is food, then payment method is cash. Then send, since we cannot pay, since
the balance are left ay 500 na lang. Then let's check if tama ba ang nakasulat sa dashboard, which is, yeah, 500 na lang. And yung saving goals natin, 3.5, which is yung balance natin, 500. Then, and hindi siya na-include 3.5 dito, then sa utang, 1K. Then, let's go for a payment, and then, for grocery, or, yep, then let's say, 280, 260, then food, and then payment method ay cash. Let's see if payment recorded successful. Then enter. Yes, that's not requirement naman. It shows lang na wala tayong enter. So, yep, not indicates an error. Then yung amount payment natin nadagdagan, which is yung recorded na siya 4,760, which is yung final computation nung naging gastos natin. Now total payments tatlo, and tatlong beses na recipients, tatlong yung taon naka-receive. And let's see sa transaction, recorded yung 260 for food, then it adds up sa food natin. And you can see there's still balance left for 240. So, ano ba mangyayari if mag-exceed siya sa ano? So, let's add new income. At tapos sabihin allowance ulit. Allowance. Let's say another 5K for allowance. Also, pwede din siya sa 10K income natin. Naging income natin. Pero yung balance natin ay 5.2 na lang titira. Kumbaga, automatic na nagko-complete. So, let's add payment for savings, bank, then let's say let's say 3K pa. Category is savings, then payment online banking, then yep. Gonna pay 3K, only 1.5 remaining yan. Wait, let's double check it. And now, nadagdag yung payment. Since may goal tayo na 5K, so ang payment, hindi natin, let's say, we apply 3K. Then savings, online send, kasi yung limit natin or yung goal natin ay 5K lang, which is may laman na tayong yung ating 3.5, which is 1.5 na yung max, which is yung sa goal natin. So, pwede natin i-edit, and also it shows na yung percentage ng atin. Kaya, let's go for 1.5. It cannot be exceed sa ating kung ano lang yung limit, and kung ano lang yung sinet mo, ayun lang yun. Hindi ka na pwede mag-exceed o sumobra. Kaya let's say 1.5, category, savings, and then online banking, and that's it. So you can see, yep, then as you successfully, allowance, and so on. Total expenses, computation, and balance, and income also. And that's our project presentation. And if you want, sir, na i-proceed namin kayo sa code, let me know. Pero ipasilip na rin namin yung mga classes na ginamit namin na sa setters and getters. So let's exit this, and then this one. And so this is all, lahat ng aming ginamit na form and classes. Sa transaction, mauna natin yung transaction. Dito tayo gumamit ng for income or expenses. Dito siya kumukuha. Dito yung get and setter. Dito yung nagbabalidate ng data natin sa ating transaction, nagiging transaction. Quick recap lang, sirs, for code. Then, let's go for payment store. Dito naman yung list. Dito natin yung nagamit yung magiging, tawag dito, yung data structure natin. Yung payment, tsaka yung recipients. Ito yung nagli-list, yung listahan. And also the hash set for string na nagamit natin for users o yung mga naka-receive. Then that's the condition. So let's move to 3, 2, 1. And ito po yung sa payment naman for recipients, amount, and category, and method. And dito yung final date. So it locates kung anong araw ngayon, dates gaganap. And that's for our final presentation for project, and I hope we enjoy, sir, and na-complete namin yung mga final requirements. Thank you, sir, and bye-bye. Merry Christmas! Merry Merry Christmas, Christmas! sir. Good morning! Good morning!